Magandang hapon po sa inyong lahat. At yung reading na ito is intended April 1st. Okay? So, this will be our healthy reading 078. So, siya po muna natin ito. At saka kukuha tayo ng isa. Maraming salamat sa lahat na nagpa-ritual, nagpa-reading. At sa mga taong pumunta pa talaga dito, nag-effort. And doon naman sa gustong humabol pa sa reading, at kung gusto nyong malaman kung ano mangyayari sa love life nyo, sa business nyo, sa kalusugan nyo, kung paano matanggal ito at paano maiwasan na madagdagan ang problema sa Semana Santa. Lalong-lalo na po bukas, Martes, unang Martes at auno pa talaga. So, habol po kayo para kung magpapareading kayo, at least alam nyo. Okay? Patay dito isa. And this is Ace of Swords. Kailangan ang katotohanan ang hanapin mo. Malalim ito. Dahil this is related sa kalusugan natin. 'Di ba? Kung yung issue natin is nagkakasakit tayo, nagkakasakit yung mahal natin, no? Nasasaktan yung kalooban natin, at literal na nagkakaroon ng breakthrough, di ba? Kasi sa mga tao na nagpaparitual, sorry, may ubo pa din tayo, kailangan ka totoo. Kailangan mong magsabi ng totoo sa sarili mo at sa mag-ritual sa'yo. Wala kang dapat ililihim dito dahil kung meron kang pagkukulang o meron kang hindi inamin, alam yon ng manghuhula. Pero dapat kusa kang magkwento para matupad ang nais mo. Dahil kung ikaw mismo hindi ka sincere sa mga gusto mo at sa mga kasalanan mo, wala talagang clarity ang buhay. Katulad na lang ng isang pag-aasawa, pagpapakasal. Nagpakasal ka hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil kaya niyang sustentuhan, no? Yung mga kailangan mo, luho mo, ganun. So, iilan lang talaga yung nagmahal na totoo. Kalimitan sa panahon ngayon, gamitan. Isa yan sa pagsisinungaling sa sarili mo. Ang additional na pagsisinungaling sa sarili mo is yung hindi mo pag-amin sa pamilya mo, sa asawa mo, sa ibang tao na ikaw yung may kasalanan. Bagkus, ikaw pa yung nagmayabang na siya yung nagtaksil, ganito, ganyan. So, hindi mabibigyan ng tamang hustisya ang baluktot na dahilan. So, kailangan dito breakthrough. So, para ma-achieve mo yung goal mo, maging honest ka. Straight to the point, lahat dapat. This is the message of Ace of Swords. Kung may sakit ka, no? Nabanggit ko yung sakit ni Miss Chris Aquino dati. Malakas ang pananampalataya niya bilang Katoliko, pero hindi siya naniniwala sa barang. Ngayon, kung 2 years ago, naniwala siya, malamang hindi siya lumubha ng ganyan. Kasi marami siyang panggastos sa perdon at iba pang kakailanganin sa paggagamot. Doon nga lang, mas prefer niya yung ospital dahil sa mga prognosis na yon. Pero alam nyo, sa kapanahunan ngayon, lagi niyong tandaan, kapag ang tao kasi nagbaril ng kapwa-tao niya, o kahit nga nagbaril ka ng hayop, makukulong ka eh. So, iniiwasan nila yon. Ngayon, para hindi sila makasuhan, para hindi sila makulong, at hindi masira yung mga plano nila,
dinadaan sa barang, sa kulam, sa sumpa, sa gayuma. Dahil yung tao, lalong-lalo na hindi naniniwala, ay magpapagamot lang yun ng magpapagamot. And then doon niya maiintindihan na kung kailan siya nagpagamot, palala ng palala ang sakit niya. Sasabihin kidney, sasabihin kung ano-ano. Pero yung totoo doon, ginagatungan ng barang ang natural na sakit para mapadali at mapaiksi ang buhay ng pasyente. So, ito naman ay tungkol din sa, gusto ko lang ibahagi, no? Kasi kalusugan ito eh. This is the healthy reading. Sa mga magkasintahan, magkarelasyon, mag-asawa, totoo po yung sinasabi na pwedeng ilipat na pamarusa yung ari ng lalaki papunta sa noon niya. Pwede rin gawing pamarusa sa babae na yung ari niya ilipat sa noo or mahulog sa lupa. Totoo po yun. Kung yung iba kasing pamarusa, meron ding malalanta yung kamay mo na akala mo pest, anong tawag doon? Akala mo germs, akala mo bacteria, na para kang inaanay, inuuod, na maraming nana. Hindi totoo yun. Dahil magtaka ka, kung ginagamot mo yan sa tamang gamot, dapat gagaling yan. Pero bakit palaki ng palaki, palala ng palala? Kulam at barang po yan. So ngayon, sinasabi ko sa inyo ito, dahil unang Martes tayo bukas. Kung meron kayong maraming kalaban na iinggit, no? Meron kang magandang trabaho, may magandang pamilya, negosyo, proteksyonan mo bago ka pa maunahan. Kasi hindi naman kailangan magkaroon ka ng kalaban para makulam ka or mabarang ka. Yung ibang kliyente ko, hindi nila alam na binarang sila dahil lang sa inggit. Binarang sila dahil lang sa sila yung pinili kumpara doon sa isa, di ba? May mga ganun. So, pag-isipan nyo bago pa mag alas 11 ng hating gabi or mag alas 11 mamayang gabi, magpa-reading kayo, magpa-ritual kayo, magpa-cleansing kayo. At kung meron na kayong barang, kulam, sumpa at gayuma, itanggal nyo. Kasi mas lalala po yan sa bawat Semana Santa na dadaan sa buhay nyo. Hanggang palubog ng palubog ng palubog. Wala nang ahon. Okay?